Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm. Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog. Sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Magandang hapon po mga kababayan. Welcome sa Kaya Mo Yan. Kasama po natin si Emer De Generous, partner Emer. Yes, magandang hapon, good afternoon. Kaya muna natin. Magandang hapon po, Ageless Beauty, Cory Quirino. Hello. Magandang hapon, partners! Ayan, partner Ricky. Mag-o-audio muna ako kasi nandito ako sa Club Intramuros. Yes. Anong nangyayari dyan? Anong action? Merong fundraising tournament dito Mhm. at saka amin na sinusuportahan ang existence ng Club Intramuros na wag kunin ni Isko. Yun. Anyway, nila. Yun. Kasi gusto Ganda niya. hapon, ano ba ang talagang totoo? Nahuli ba si Zaldico o hindi? Nag-viber sa akin. Abangan daw, abangan. Abangan. Okay, Abangan. sige. Abangan, nandiyan ba o wala? Sige nga, all the hottest news from partner Ricky Alegre. Abangan mga kababayan. Pero syempre, partners, bago ang lahat, merong pinadala sa ating napakagandang video ang Department of Agrarian Reform. Naalala niyo yung mga wheelchair natin, wheelchair. Yes. Aba, nakarating na yung isang wheelchair, partner Cory, partner Emer. Nakarating na yung isang wheelchair at nagpasalamat sa atin. May pinadalang video. Kaya siguro, napakaganda at napaka-importante ang nangyari niyan. At kung naka-ready na yung tech, Emer, kung naka-ready na yung tech, ipa-play na natin yung video nung nagpapasalamat sa atin.
Ako ni si Jofila Botas, akong bana si Pablo Botas. Ako tong ni Bakos ni Presidente BBM pagkadawat namo adtong yung taklua. Kung malipayon tayo ni karon, nadadawat namo to, ilabi na nadawat na gyud namo ang hingkit na titulo. Nakahabis ni ana sa una say sa pa ko kadawat aning kuan luwa. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo labi na ni BBM na amon na gyud ang titulo karon nga nadawat. Amon ang naangkon, wa nay makailog aning area nga among akupar. Nagpasalamat akong dako sa aning naghatag aning wheelchair. Pag-abot niya sa kuan karton nga dunay mga litratong dunay wheelchair sa iyang tanaw. Tanaw nako. Ako salamat na abot ni na akong nyatis ng wheelchair. Amo to nga pagkakuan gabrihan ko nila. Kaning wheelchair nga niyang yatag sa ako, mo niya akong gamit-gamit sa pag sakay-sakay, isip pagka-exercise ko ba. Salamat kayo sa naghatag nini. Nagpasalamat mi og dako sa tagadar nga nag-process sa tanan namo mga requirements. Labi na kang Presidente Bongbong Marcos o iyang Secretary si Conrado Estrella III. Daghang salamat. Nagpasalamat kay kog dako kang sa DXRS kang Emil, Cory ug Ricky. Daghang kaayong salamat sa inyong tanan diha nga nadawat na gyud namo ang among gipangayo. Hinaut unta nga daghan pa inyong matabangan na parehas namo. Katong wala pa kadawat og titulo, hinaut unta nga magpadayon gyud mo ana pagpaluap kay para madawat yun na ninyo. Ayaw mo pagpawala o paglaom nga dili na moabot sa inyo kay daghan man makuha nga di moabot. Pero moabot yun na, manikamot yun mo nga makakuha mo kay kami. Nagyud ang ako nadawat na gyud nako. Salamat dito sa Ginoo nga inyong matuman at tanan inyong pangandoy. Ayaw mo pag-abusar sa atong madawat na titulo kay dili gyud na nato mahimo atong iprenda, atong unsa pay atong ana atong hunahuna sa ato gyud ang kaugalingon. Kung mahimo ato gyud ang isulod og sugong aron dili madaot, dili kaonon og ilaga. Aron dili makuha sa uban, ato gyud ang ipusan. Kay mo gyud ay atong timbang sa atong panginabuhi nga naatay murag sumpay sa atong kinabuhi nang atong nadawat dito sa gobyerno. Daghang salamat si President Bongbong Marcos. Daghang salamat ingon man kang Secretary Conrado Estrella III. Yun. Yung ating pinadalang wheelchair dun sa DAR. Yeah. Nakakatuwa at nakarating na dun sa nakakailangan. Diba? Ayun nga maaga dumating. Importante talaga public service. Naalala nyo, nagbigay din tayo sa DCRH. At dun sa mga, dun sa taga Santa Susana, Emer, yung parish dun sa Santa Susana. At so yan po, basta may nakakailangan, sumurot lang kayo sa amin o sa DAR at bibigyan natin tulong sa kaya namin. Di ba, Cory? Of course. Tuloy ang pagmamahal namin sa inyong lahat. Yes, sa bahagi ito na ating programa, 4:50 ng hapon. Ating ibabalita rin kasamang Emer ang mga pinakamayit na balita mula sa Department of Agrarian Reform. Go ahead, Emer. DAR at NCIP nagtulungan para suportahan ng mga magsasaka at pamayanang katutubo sa Vista Project. Nako, nagsanig puwersa ang Department Agrarian Reform o DAR at National Commission on Indigenous People o NCIP upang ipatupad ang Value Chain Innovation for Sustainable Transformation in Agrarian Reform Communities o VISTA Project. Pinagtibay ang kanilang pagtutulungan sa pamamagitan ng paglagda ng isang MOA na ginanap sa Emancipation Lounge DAR main building sa Quezon City.
Ang 6 na taong proyekto mula 2025 hanggang 2030 ay inaasahang makikinabang ang humigit kumulang 80,000 sambayanan, kabilang ang 26,800 katutubo o 30% ng mga benepisyari. Sa klaw ng proyekto ang mga upland areas sa Cordillera Administrative Region, CAR, sa Luzon, at Region 12 sa Soc-Sarge sa Mindanao na may 120 Agrarian Reform Communities o ARCs sa 10 lalawigan. Layunin ng VISTA Project na palakasin ang kabuhayan sa mga komunidad habang tinitiyak na aktibong nakikilahok ang mga katutubo at iginagalang ang kanilang kultura, tradisyon at karapatan. Ayon kay DAR Secretary Conrado M. Estrella III, mahalaga ang proyektong ito sa pagsusulong ng inklusibong pag-uunlad. Tiniyak ng proyekto ito na ang mga katutubo ay hindi lamang kalahok, kundi na benepisyaryo habang ginagalang ang kanilang karapatan at tradisyon. Ani ni Sec Estrella. Samantala, sinabi ni NCIP Chairperson Nancy Cantamco na ang VISTA Project ay patunay na matibay na pagtutulungan ng DAR at NCIP upang maisulong ang inklusibong pag-unlad sa kanayunan at mapalakas ang kakayahan ng mga pamahan ng katutubo. Sa ilalim ng kasunduan, ang DAR ang mga ngasiwa sa pamahala ng proyekto, magbibigay ng suporta sa NCIP at titiyakin na makukuha ang free and prior informed consent o FPIC bago magsimula ang anumang gawa sa lupaing ninuno. Ang NCIP naman ang mangunguna sa proseso. Maraming salamat muli, Department of Agrarian Reform under Secretary Conrad Estrella. Palakpakan natin. Palakpakan natin. Salamat Secretary Conrad Estrella III at sa mga beneficiaries na nakakaahon sa buhay dahil sa tulong ng Department of Agrarian Reform. Alam mo, importante nga na partners yung tulong ng gobyerno eh. Kasi certain at ginugulo tayo ng Strait of Hormuz, di ba? Dahil dyan, siyempre nababahala tao at kailangan nararamdaman ng tao yung presence ng gobyerno. Yun, di ba? Oo po. Talagang kailangan ng tulong. Magkikwentuhan tayo sa oras nating 4:20 ng hapon. Pagbalik natin, ang paborito niyong happy, healthy, at tambay po mga kaibigan. Yes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Racket para sa mga stay-at-home moms, alamin.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang stay-at-home mom na gusto ring magka-extra income? Bakit hindi subukang pumasok sa mga trabahong pwedeng gawing online? Gaya ng mga tutoring, transcribing, pagsusulat ng articles at ang in ngayong vlogging. Sa tulong lamang ng iyong laptop camera o mobile phone at tamang skills, for sure kikita ka dito at the comfort of your home. Bukod pa riyan, syempre hindi mawawala ang pumatok noong kasagsagan ng pandemya na online selling. Pwede mo itong simulan sa iyong pre-loved items. Bakit hindi subukan na gawing for sale ang mga nakalakihang damit at ibang gamit ni baby sa pamamagitan ng online selling platform? At panghuli, pasok din sa mga kumikitang kabuhayan ang pagbubukas ng isang sari-sari store o kaya na may pagtitinda ng mga merienda gaya ng no-bake treats, mapa-online man yan o sa labas lang ng inyong bahay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung Pinoy ka, paniguradong narinig mo na sa ibang tao na kapag daw nahulog ang pagkain at pinulot mo agad bago ang 5 segundo, ay ligtas pa rin daw itong kainin. Pero, gaano nga ba katotoo ang tinatawag nating 5-second rule? May mga nagsasabi na totoo ang 5-second rule pero agad itong pinapasinungalingan ng ilang pag-aaral. Ayon sa pag-aaral ng Rutgers, ang paglipat ng bakterya sa isang pagkain na nahulog ay may bilis lamang na less than a second hanggang 1 segundo. Ganito rin ang lumalabas sa isang research ng isang estudyante sa University of Illinois kung saan maraming germs agad ang lumipat sa pagkain matapos nitong mahulog sa sahig. Ibig sabihin, matapos mahulog ang isang pagkain ay hindi na ito safe na kainin pa. Nakadepende rin daw ang bilis ng transfer ng germs tulad ng Salmonella at E. coli sa moisture nito at sa uri ng surface na pinaghulugan nito. Halimbawa, kung ang pagkain mo ay mamasa-masa at malagkit at nahulog ito sa sahig, mas mataas ang contamination rate nito o mas mabilis ang pagkapit ng dumi kumpara sa dry at hard food na nahulog. Ayon naman kay Robert Romaine, isang food safety consultant sa Art Institute of California, itinuturing na marumi lahat ng surface at lahat ng lalapag dito ay itinuturing ng basura. Upang masiguro naman ang ating kaligtasan at maiwasan ang pagkakasakit, mas mainam daw na wag nang kainin at itapon na lamang ang mga nahulog na pagkain, lalo na sa mga prone sa sakit tulad na lang ng mga bata, buntis, matanda at yung may mahinang immune system. Pero kung wala ng choice, ay pwede rin naman daw hugasan muna ng maigi ang pagkain. Safety first nga, ika nga nila. Kaya naman maituturing pa rin na myth ang paniniwala sa konsepto ng 5-second rule o ang pagkain muli sa nahulog na pagkain ng wala pang 5 segundo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
So spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. For several nights of crying that kahit habang ko umiiyak pa ako, that Magandang hapon po mga kababayan. Ito pong hinahintay po ninyo ang happy, healthy at iba pa. Marami kasing nagtatanong sa akin kung saan po ako lumipat sa dating stasyon na 13 years po ako doon. Andito na po ako sa DZRH. Kaya mo yan! At syempre, tatalakayin po 80 years old DZRH. Yes. Partner, tatalakayin po natin ngayon mga iba't iba o sari-saring wellness reminders para sa ating lahat. Yung mga wellness tips na sasabihin mo sa sarili, ganun ba yon? Hindi ko alam yon. Diba? Ito yung mga reminders na siyang makakatulong po sa ating kalusugan. Okay? Number 1, dahil napakainit po ang panahon, tubig muna bago kape o tsaa. Tubig muna bago ang kape o tsaa o juice. Bakit? Kasi purong-puro ang tubig. At saka yung kape at tsaa or black tea or kape na hindi decaffeinated ay mataas sa caffeine at ang epekto dyan ay dehydration. Kaya kung iinom po kayo ng kape, let's say isang tasang kape, dapat meron po kayong isa pang tasang tubig katumbas sa iniinom nyong beverage of choice. Malinaw ba yun? So, iba partner, minsan meron naghahanap kayo ng kape pero hindi nyo alam o hindi nyo walang nagsabi sa inyo na kung iinom po kayo ng kape at mainit ang panahon, dapat talagang uminom na isa pang tasang tubig. Yun. Talaga bang iinit ang katawan mo pag inulam mo yung kape? Oo. Tapos, number 2, kahit anong ulam, dapat samahan ng gulay. Yan. Veggies. Oo. Kasi yung gulay ay mataas sa fiber. At siya po ay maglilinis ng ating ugat at syempre, anti-constipation po yun. Yan. Pangatlo, exercise araw-araw hanggat maaari. So, kahit 30 minutes a day, pinakasimple ang brisk walking o yung paglakad ng isang sundalo, yung hindi walking na nagsha-shopping kayo sa mall. Yung talagang mabilisan na walking. Kasi kailangan ng puso po natin yan. Lalong-lalo na ang mga seniors. Okay? Our next tip ay tulog muna. Laban, bukas. In short, huwag nating pipilitin ang sarili. Kung pagod po tayo, matulog na kayo. Magpahinga kayo. Napakahalaga ang tulog. Lalo na yung mga may insomnia, ma'am, di ba? Di ba? Oo. Ito. Tapos, kung mag-ehersisyo po tayo, kailangan mag-stretching pagkatapos ng ehersisyo para yung ating muscles ay flexible. Yeah, cool down. Yeah. Cool down yun. Tapos, eto pa. Yung unang hikab, di ba? Pag meron na tayong hikab, yawning. Pag yung unang hikab, matulog na. Huwag niyong pilitin ang katawan. Huwag kalabanin ang antok. Tulog mo na ako. First yon or unang hikab, matulog na kayo. Sinasabi ng katawan, pwede ba? Magpahinga na tayo. Pagod na ako. Ito. Mario, kaya ka na ha, tulog na. Anong pinakamagaling na oras o pinakamagandang oras para mag-exercise? Partner, sa tingin mo, anong pinakamagandang oras?
Early morning. Morning, very good. Tumpak ka, tama ka. Best time to exercise is early morning. Yan. Ito naman, uminom ng isang buong basong tubig 20 minutos bago mag-ehersisyo at 20 minutos pagkatapos ng ehersisyo. So, tubig bago mag-exercise, tubig din pagkatapos mag-exercise. Alright? Dahil nga, galing ka sa tulog, kailangan, kulang ang body water mo. Oo. Partner, ikaw naman, kung ikaw ay nag-siesta ka ba? Mahilig ka mag-siesta? Minsan, 1 o'clock, siyempre. Okay. Ano sa tingin mo ang pinakamainam na oras o haba ng tulog natin sa siesta time? 30 minutes. Ha? Ilang oras? 30 minutes. Ilang oras? Wow, ang galing ni Partner Emmer. Tama. Ang pinakamagaling na power. Pero hindi dapat lalampas ng 20 minutes. Hindi lalampas ng 30, partner. 20 to Kasi sasakit na ulo mo. Oo, tama yun. Hindi Tapos sa isang gabi, oras, hindi ka na makatulog. Tapos ito pa, gusto nyo bang lalong gumaling ang ating utak? Dapat na-alerto tayo? Kumain ng dark chocolate, 65% cacao. Yung DTI, chocolates namin Chocolate, yung mga chocoholics, raise the hand. Ako, nagtataas ng kamay. Siyempre. Chocolate. Tapos, matanong ko nga kayong lahat, ano ang pinaka-challenging na detox sa katawan? Ano kaya ang pinakamagaling na detox sa katawan? Ha? Aba, yung ilog natin. Makita nyo ang poster, ano yon? Detox sa mga gadgets. Ayun, yan ang sinasabi ko eh. Alas 10 na alas 11 natutulog na. Katabi pa si Selly. Tapos, ito, kapag malungkot ka, anong dapat mong gawin? Pwesto, tumawa ka, sumayaw ka, magpasaya ka ng ibang tao, magdasal ka, at tumulong sa kapwa. Yan ang feel-good healing tips para sa isang tao na malungkot. Oh, okay. Ano ba yun? Ito pa. Okay. Ating positive thought for the week ay hindi kailangan buhatin ng buong mundo ngayon din. One at a time. Unti-unti lang, hinay-hinay lang. So, ang ating positive thought ay isang ngiti lang muna. Isang ngiti mo lang at ako'y ang ating happy health yan. Iba pa ngayong araw na ito. Nako, nakaabang na. Ang always smiling. Bibigyan ko to. Maya-maya, magbe-break lang kami. At pagbalik namin, makakausap na natin si Mr. Willie Titen, bagong presidente ng Electric Vehicles Association of the Philippines. We'll be right back. Stop by po, mga kaibigan. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Babalik po ang programa Kaya Mo Yan sa DZRH. Sa bahagi ito ng ating programa, makakausap natin on Zoom ang bagong presidente ng Electronic Vehicles Association of the Philippines, Mr. Willie Titan. Welcome, Willie. Hi, Willie. Willie, you're on mute. Hello, good afternoon. Sorry. Ikaw ang man of the hour, Willie. Ikaw ang man of the hour kasi lahat nakapila na sa mga dealers ng electric vehicles. Out of stock Bigyan daw. mo muna kami yung background, Willie, kung ano itong EVAP na ito, Willie. Yeah, yes, Ricky. Actually, Electric Vehicle Association of the Philippines has been here since 2009. And last February, nagkaroon ng eleksyon, no? So I was, I don't know, fortunate enough or unfortunate enough to become the president of EVAP. And that was February 25. After 3 days, the war began. So biglang So and the inquiries came about, especially when the oil prices went up, the gasoline and diesel prices went up. Lalong nagkaroon ng malaking inquiry, no, about electric vehicles. Maraming mga hindi naniniwala sa EV in the past, suddenly now are asking about it, no? Yes. So really talagang na-tsempo, no? 3 days after. Pero really, dati ba si Beth Lee was also active here sa EVAP? Beth Lee? I don't know, no? Kasi honestly, hindi rin ako active in the past, no? Because in 2009, 2010, hindi naman uso ang EVs, eh. Correct. The EVs just came about in the late teens before 2020, mga 2018, 2019. So if you look at all the EV brands, they're just recently lang, mga 5, 6, 7 years ago lang yan. Yeah. So who are members, really? Who are members of the EVAP? Mga miyembro. From Seeker. Normally, anything related to electric vehicles, some of them are members, some of them are not, but maraming individuals, some are in the charging station business, some are them even in the solar business. Some of them, of course, are in the vehicles, no? So now, because we just got elected a month and a half ago, almost we're turning 2 months in a week or two. So we're trying to segregate the membership also, no? Kasi yung iba nasa kotse, yung iba nasa tricycle, yung iba nasa directly related or indirectly related to the electric vehicles, no? So yeah, huge change in mindset na ngayon. Oo. So biglang dinomog kayo. Suddenly, biglang ang demand for EVs are sky high, while the demand for gasoline and diesel and cars took a drop, no? So yun ang nangyari. Pero ngayon na nag-normalize na, sabi nila mag-normalize na ang sitwasyon. Sa tingin niyo ba yung demand for electric vehicles ay tuloy-tuloy pa rin? 89.9. When they say normalize, hindi naman bumalik sa dati yung presyo, eh. So, umakyat ng malaki, bumaba ng kaunti, it doesn't mean it's, for me, the public still feels that, you know, the cost of fuel is still very high, no? That like the diesel started before the war, it was about 55, 56 pesos, no, per liter.
Now, it went all the way to 150. Bumalik man yan ng 100 na lang. I don't know if it's 100 now. I think it's still more than 100. 140 yata, 130? 130. So it's more than double. Oo. Diba? From 56, no? Gasoline naman, siguro 50% increase from maybe 60 to 90. So that's a 50% increase while diesel is 100% increase. Okay. So and I don't know if the war is over. Pang Christmas song lang yun eh. Pero honestly, I don't know if the war is over, and assuming it's over, how do they have to rebuild all the bomb depots and everything else, right? And to build it would take time. The next is, if after they build it, they have to recover the cost of rebuilding. So saan nila kukunin yun except through the oil prices also. So for me, it might, we are still hopeful, but the chances of it going back to where it was might take a super long time. Oh. Yes. Tama si Willie. Partner. So honestly, if you were to ask me right now, baka end of 27 pa yan bago bumalik. Not 26 ha, end of 2027 pa. Pero Willie, pero baka naman biglang tataas naman ang presyo ng electric vehicle. Dapat pareho pa o pantay pa bago Right now, I can say it's still the same because before the war, the supply is more than the demand. It's all supply and demand. Eh. So because of the rise of fuel, biglang lumakas yung demand. So eventually, if this is the supply before, this is the demand, umakyat yung demand eh. Di ba magpapantay na yan? Right now, I think it's pantay. So we don't feel the price increase. But I really don't know what will happen. If the demand is gonna be more than the supply, I'm sure they're business people. They might say na, kailangan bumawi na tayo, and the prices might go up. And even without the price going up, the shipping cost to transfer the cars, they need oil, right? And then the dollar exchange rate is another thing. 57, 58, ngayon 61 or 60 point something. So that will cause a lot of pricing. That will cause price increase also. Wala ba tayong assembly plant dito or manufacturing plant for electric vehicles sa Pilipinas? Wala pa eh, unfortunately. But I think Mitsubishi mentioned that they plan to assemble, pero until we see it, but again, there's a plan. Pero hybrid yon, hindi yung full EV. Because as you know, Ricky, Cory, the electric vehicles, maraming klase yan. Maraming klase. So you have... Yan, ibigyan mo kami ng Willie, what are the differences? Hybrid, full electric. Kakaiba sa presyo. The first is the ICE or the internal combustion engine is what we see in the past, diba? Until now, it's still there. Yan yung mga normal gasoline or diesel engine. The extreme right naman would be the battery electric vehicle or what they call the full hybrid, no? So if you look at that, in between, lahat yan hybrid. Hybrid means meron kang engine, meron ka ring electric motor na parang electric vehicle. So sa hybrid pa lang, there's so many types of hybrid. So that is what we need to inform the public, educate the public that there's so many types of hybrid, no? So yun ang every time somebody asks me about electric vehicles, I would ask them first, what's your budget? Diba? Kasi electric vehicles, the biggest cost of an electric vehicle is the battery. So if you want a cheaper car, then the battery will be smaller. You want a bigger battery, of course, since battery is the biggest cost, mamahal yung kotse. So if you are the person na puro short trips lang every day, then maybe you can consider the small car or the smaller battery.
Small No? na electric vehicle o small Correct. hybrid. Because normally, the small car will have a smaller battery, the big car will have the big batteries, no? Normally. So again, depends on your budget. Kung masyado kang nervyoso, I would suggest you get the bigger car para mas mahaba yung range, no? And then kung ayaw mo talaga ng nauubusan ng baterya sa daan, then you have to consider the hybrids, no? So the second question is, can you install home chargers? Can you charge your vehicle at home? Bahay. If you live in a condo, it depends on the condominium association. If you live on a house pero yung car is parked on the street, then you cannot also have a home charger. So if you cannot have both, then you need to have a hybrid electric vehicle na hindi mo kailangan ng charging. Now, if you can have naman charging at home, then you have two choices. You have the full electric or the battery electric, or you'll have the plug-in hybrid. So you plug in hybrid. So yun yung dalawang choices mo if you can charge at home. Okay, bilang presidente ng asosasyon ninyo, ano ba ang choice nyo? Sa amin, sorry. Yes. Anong choice mo bilang presidente ng association, ng Electric Vehicles Association of the Philippines? Sa amin, as long as it's an electric vehicle, we're okay. As far as hybrid is also called an EV because it's called HEV, hybrid electric vehicle. PHEV is plug-in hybrid electric vehicle. So it's still an electric vehicle. So kami naman as EVAP, maski anong klaseng electric vehicle is good. No? It depends on the situation, no? We cannot force you to, we cannot say you have to buy a full EV kung wala kang charger sa bahay. Ayun. Oo, di ba? Why buy a plug-in hybrid if you do not plug it in? Correct. Kaya nga tawag na plug-in because you have to plug it, right? So saan if you, bibili yung charger, yung home charger? normally when you buy a car, they either give it to you for free or they sell it to you. So, yan ang misnomer. Bakit daw yung iba for free, yung iba hindi? Kasi yung for free, dinagdag na nila sa SRP. Kala mo lang free. Wala naman libre sa mundo, di ba? Ang hangin lang siguro ang libre. Pati ka tubig, may bayad na eh. Ayun pala. So, you can always price it lower, pero you charge the charger. Or you price it higher, kasama na yung charger. So, it's the same thing. Ano ang savings sa isang EV as compared to a regular car? Yan, ito yung magandang gagawin ko. Yan. Kasi mga 30%. Can you see it? Lapit mo muna. Lapit. Yeah. Yun. Ano yan? Can you see it? Can you read it, Emmer? Kita mo? I cannot read it. Yeah, ikaw. Ngayon mo na konti. Sige, Willie, explain mo na lang kasi nag-ano yung shadow. Correct. So, go ahead. Savings, no? Because it's so hard to explain savings because a lot of Filipinos do not even know how many kilometers per liter their car consumes. They just guess it or they base it on the whatever is in the car, but the one in the car doesn't tell you the whole thing. They only tell you what is the kilometers at that particular moment, no? Hindi yung average mo. So the best way to explain it is this. If you spend 1,000 pesos a week on gasoline, and if you convert your car to a full EV and you charge it at home, you spend about 200 pesos on electricity. So your savings is 80%. 80. Magso-solar roofing pa kami ni Ricky. Kaya, if you do solar pa, edi mas malaki pa sa 80. Kasi libre na yung kuryente mo, di ba? Yeah. So hybrid would be anything below 80 now. The plug-in hybrids, there are two types of plug-in hybrids also. You have the range extended electric vehicle, which is about 70% savings. You have the plug-in hybrid,
which is 60% savings, and the normal hybrid is about 40% savings. So, yun yung mga savings na nakikita natin. But again, that's assuming you charge your car at home. If you charge it in a public station, of course, the public station has to lease a property, they have to have people, they have to have the quick chargers, which is more expensive. So, the savings will be less, but still savings. So that's why whenever people buy EV, sinasabi namin, you always charge at home because that's the cheapest. In case of emergency, that's the only time you charge it in a public station. Kahit sa charging station, pagkano ang charge pag i-plug ang kotse? Okay, normally when just like gasoline is you charge per liter. No? In electricity, you charge per kilowatt hour. No? Sa bahay, it's about 14 pesos. 14 pesos per kilowatt hour. Sa charging station ngayon is about 35. Okay. So it's 2.5 times more. No? So if you spend katulad kanina sinabi ko, no, if you use 1,000 liters of gas, if you have full EV, you pay 200 pesos lang. So if you charge it on a public charging station, 2.5 times is 500. So you still save 50%. Really, let's address the safety features. Maraming lumalabas, di ba, sa YouTube, sumasabog, meron daw bawal na mag-park sa condo. Yung safety feature nito para sa ating mga consumers, ano ang safety level? Actually, it's a misnomer as far as I'm concerned, no? Yung sinasabi nila na those normally the ones mentioning that are those that are anti-EV, di ba? Ayaw nila yon. So, sasabihin nila yes. So, hahanapan ng butas. Pero sa totoo lang, partner di ba, partner Ricky? Yeah, even in the US, if it is dangerous, how come Tesla is selling so many pa rin? Di ba? Hindi naman napabawasan ang benta ng Tesla doon. It's still selling a lot, di ba? And China, kung dangerous yan, edi dapat hindi nagpo-produce ng pagkadami-daming EV sa China, and now it's all over the world, no? The Philippines is actually so behind. Even to the world, we're so behind. And even to our Southeast Asian neighbors, we're so behind. So everybody's already there tayo. We're still talking about safety. If it's a safety issue, unang magagalit niyan is America, Europe, China. Sila yung mauuna na. No, yung mga sinasabi nila, makukuryente ka ba pagka dumaan ka sa tubig? Ang dami dapat na. Hindi naman sa Pilipinas lang nagkakaroon ng baha. Mas grabe pa nga baha sa Amerika at saka sa tao dito, sa China. Di ba? So there's a lot of and yung sumasabog, maski naman yung Cory, pag nanood ako ng movie ng FPJ, sumasabog din naman ng ice. Pero ito, tatanungin kita. Ayan, sige Cory. Alam mo, kasi pati yung gadgets natin, sinasabi na yung gadgets merong electromagnetic radiation or electromagnetic frequency na binubuga ng gadget sa tao pag hawak mo. Yung electric vehicle, pag pumasok ka sa loob ng isang electric vehicle, hindi ba exposed ka rin sa electromagnetic radiation? I don't know. Honestly, I'm not familiar with that. Alam ko yung sa cellphone, it's because of the signal. Yes. Wala naman signal sa kotse. Ang sa kotse is the battery, no? But yeah, you've heard of yung mga, no. Just like a cell phone, if you have a normal charger, hindi naman umiinit yung cellphone eh. Right? So if you use a quick charger, iinit yung cellphone nyo. So that's what we have to avoid. Let's not, we should not have quick chargers at home. Pero that's not a worry also, because to have a quick charger, you need 3-phase and you need 400 volts. Wala namang 400 volts sa any residential sa buong Pilipinas eh. Ang alam ko, Willie, kailangan pa ng transformer. Exactly. Transformer, so imposible yun. So, imposible sa bahay. Is yung 7 to 8 hour charging. Yeah, so imposible.
imposible magkaroon ng overheating sa Pilipinas because we even if we want to. For example, Ricky, gusto mo maglagay ng quick charger sa bahay. Imposible kasi kailangan mo ng 400 volts. Kailangan mo ng 3-phase. So, impossible mangyari yon maski gusto mo. No? Unless bilyonaryo tayo na kailangan pwede magpakawit ng sarili. But why would you do that? Diba? E di ilagay mo na lang sa office. Correct. Yun. Tama. Well, alam namin na maraming, siyempre, especially dun sa last car show, di ba? Really, talagang dominated ng talagang Chinese ang dominant leader. Chinese brands. Is this correct, Willie? Correct. Nauna sila eh. Everybody didn't believe in EV. Yeah. And they were the first who invested on EV, no? Correct. Not only invested money, but the research and development and the raw materials. Parang pinakyaw na yata nila ng lahat ng raw materials sa buong mundo. So they have the cheapest source of producing EVs, no? So they are way ahead of everybody else. In fact, a lot of the European brands, even the American brands, are subcontracting it to China to produce the vehicles, no? Yeah. So a lot of the EVs are coming from China. Well, really, as usual, kulang na oras, pero this is very exciting. We live in exciting times and we're happy ikaw nandyan sa lead. You're taking the lead for the industry. Nasa yung opportunity, really, magbigay ng message sa ating mga televiewers, ating mga listeners, at mga nakikinig sa radyo dito sa DCRH. Go ahead, Willie. To all the televiewers out there of DCRH TV, kaya mo yan, no? So for those who are interested in the EV, thank you so much. We're promoting EVs, no? If I think the public has to pakiusap ko lang if you can research more about EVs because there's so many types of EVs, and as EVAP will continue educating or informing the public about the different types of EV. If you're very cost conscious about your fuel, it's time to consider EVs. If you're not 100% believer of full electric, try the hybrid first. If you don't have chargers at home, EVAP will continue to lobby with the government to make sure that that we can have more charging stations. No, that's one of the directions. Also, we need not only the Department of Energy, but also I think electric cooperatives, Meralco, to reduce the cost of electricity, especially for electric vehicles, no, for charging. And for those who still do not believe in electric vehicles and still prefer the ICE, we can wait. We'll wait. We'll wait until you can consider. Ask your friends. Don't ask us because we're biased siguro. But if you can ask your friends who have an EV, they'll tell you the real score. Ay, talagang happy na sila, partners. Tsaka Willie, lahat ng mga kaibigan ko na bumili ng EV, tuwang-tuwa sila. That's nice to hear. At least hindi galing na sa amin, di ba? But that's nice to hear because that's the truth, no? And even if oil prices go back, which probably is 2 years from now, pag nasanay na kayo sa EV, you're gonna love it. Ayun. Sige, bili na tayo. Ako lang, Willie, I shifted to hybrid in 2024. But if you shift to BEV, mas masaya ka pa. Ay, kailangan puntahan kita doon sa opisina mo. Anytime. Okay, Emer, meron kayo dadagdag? Yeah, from the group of our friends, Mike Potenciano, Buong Africa, pwede bang tulungan natin ang Pilipino? Kasi alam ko marami nang gusto mag-transfer ng mga old machines nila to electrify, syempre, di ba? Sana maturuan natin kasi kailangan maalis na yung mga ibang tulungan naman natin. Meron ba programa ang EVs natin na turuan ng mga Pilipinong mag-transfer to electric engine from their old cars, ha? Pwede ba i-recycle ang kotse? Yes, pwede. Pwede. I think ako ba yung tinatanong? Sorry. Gumagawa, no?
Emma, Yes, sir. Willie, may gumagawa niya, no? Nagko-convert. I think so, but I need to know more about it because, as I've said, hindi ko alam yung mga conversions, but I think all the safety measures should be taken into consideration because baka yun pa yung makasira sa image ng EV, no? If you don't convert it properly, then that might be the reason why there's all this bad news. Sometimes yung kotse at saka yung charger wala namang problema eh. Sometimes it's just the adapter eh. Yun yung nag-cause ng kung pangit yung quality ng adapter, yun ang iinit, no? Just like a phone charger, di ba? Minsan, if you use the wrong cable, di ba? Yun yung nakakatakot. Yes. Nag-iinit yung phone, yes. So we're open to that as long as the quality is checked kasi it will destroy the whole image of EV just because of mga under substandard, very favorite word yun ng DPWH, substandard quality cables or adapters. Spoken like a true engineering student of DLSU. Animo. Thank you, Willie. Thank you. Next week. Thank you, Willie. Thank you. Eh, mabuhay, Eva, but we'll keep in touch with you, partner. Thank you. Maraming salamat. Bye. Bye. Ayan. So, oras natin, 5 na. Ako, overtime. Cory, may babatiin mo kayo. Shout out lang ako kay Leo Hernandez, dating follower ako sa dating stasyon. Siya ang asawa niya nanonood noon. Ngayon happy siya na nandito na ako sa DZRH. Kaya mo yan. Hello kay Leo E. Hernandez sa kanyang misis. Hello. Yeah, shout out to Micah and the newlywed Camille Sanreto. And of course, sa ating Board of Directors, Rachel, President, hello. Advance happy birthday lang sa mother ko, turning 91 ng April 25. At yung kapatid ko sa US, si Gigi, April 23. Ka-birthday niya yung maong kapatid ko si Peter. At ang Kuya Perry ko, April 26 next week. Happy birthday. Happy birthday. Sa punto ito natin programa, kami nagpapasalamat ulit at kayo nakinig at nanood sa amin. Tandaan nyo tuwing Sabado alas 4 hanggang 5 ng hapon, ang paborito niyong programang Kaya mo yan. Oh, yan. Bye. Happy weekend. God bless. God bless everyone. Ma-empower